may dala po siyang epoxy. Hindi niya siguro nabuhat. Napadaan yung bus, nagulungan niya po. Yung hindi rin siguro napansin. Pero katalsik po ng pagkagulong. Ayan, Ang no? lakas Naku ng po. talsik ko. Meron bang bumaba na driver o conductor at that time? Based po dito sa statement ni Ma'am Pasyon, nakita naman nung conductor yung nangyari. So nakita pero hindi binabaan. Opo, inalisan lang po sila. Okay. Ano po mangyayari kung hindi po nila inasistihan ang kanilang nabiktima, abandonment or victim, ang tawag dyan, sa uri ng krimen, at meron din po itong parusang pagkakatilang po. Ang sino bang taong nakagawa ng krimen, malaki man o maliit, may pananagutang tugunin ang mga gastos, ang mga pinsala na natamo ng biktima. So yung pong driver na yan, at malamang pati na yung conductor ay may pananagutang makulong at may pananagutang magbayad ng danyos permisos. Lumapit po ako sa bitag dahil po may nirereklamo po akong isang bus, IBL bus. Yung nasagasaan niya po, pintura po na parang epoxy. Tumilapon po yun sa amin. 6:34 po ng gabi, may dumaan pong bus at may isang pasaherong may dala ng epoxy. At kasalukuyan po, nandun po kami sa labas. Nag-aano po ng mga paninda ko, nag-aayos po kami. Kasama ko po ang aking anak. Tapos may mga pasahero din po nag-aabang doon. At yung epoxy po, siguro hindi rin po napansin ng driver at ng konduktor. Hindi niya nasagasaan niya na pala. At yung epoxy po, tumilapon po sa amin, yung mga pasahero, tapos sa paninda ko. After nun siguro umuwi kami sa bahay para magpalit ng damit at naligo na rin ulit. Tapos pupunta na po kami ng barangay para ireklamo. After po nun sa barangay, pumunta po ako ng MMDA dito po sa Quezon Avenue. Ngayon sabi po ng mga MMDA doon daw po ako pumunta sa Sector 6, Traffic Bureau daw po. Ngayon po, nag-report din po ako sa Traffic Bureau kinabukasan. Tapos, pinasa ko na po lahat ng mga mga ebidensya ko, CCTV footage. Tapos, naman po, pinasa naman po ng Sector 6 yung papel sa Camp Karingal. Tapos, ngayon po, okay na po. Pagkatapos sa Camp Karingal, nag-message na po sila sa IBL bus. Na hanggang ngayon po, hindi pa rin po nagpaparamdam sa IBL bus. Sir Ben, Sir Carl, sana po matulungan niyo po kami. Kasi po, iniisip ko rin po yung nangyari sa paninda ko na ilang araw din po akong hindi nagtinda kasi gawa ng ang buhok namin, ng anak ko, hindi rin po kami dahil paano man po makakapagtinda nun? Halos puro epoxy yung paninda ko. Isa po kasing pasahero na nag-aabang ng bus. May dala po siyang epoxy. Siguro po sobrang bigat din po kasi noon. Kasi hindi niya siguro nabuhat, kaya nailagay niya lang kung saan. So ito po ay napadaan yung bus, nagulungan niya po. Yung hindi rin siguro napansin. Pero lahat yung pagkatalsik po ng pagkagulong. Ayan, Ang no? lakas Naku ng talsik ko. Biglang nagulungan. Tingin splash. Oh. Okay, ma'am, Tindahan ko po. matanong ko lang, no? Bumaba ba yung bus driver? Wala po siyang pakialam. O natalsikan kayo kasi lumabas yung Opo, epoxy, sa amin po ng anak ko, mas Para kawawa silang po yung anak naligo ko. sa Anong nangyari sa inyo? Nahalos po yung buong namin, puro epoxy. Yung mata namin, hindi na kayo makakita. May pictures ba tayo ng Meron po. naanuhan kayo, Video natalsikan po. kayo? Pati yung buhok. Ayan. I think may din yung kanina yung t-shirt. Okay, yan, no? Okay. Nasa ka, ma'am? Ayan. Ayan, no? Oh, yung palamig niya. Yan yung paninda, talagang grabe. Tapos ma'am, matanong ko, yung position mo doon sa pagsabog ng epoxy, saan ka nakatayo? Nakaupo lang po kami ng anak ko, nag-ayos po kasi ako ng mga laruan. Yung sumalo ng karamihan ng epoxy is yung pwesto nyo. Opo. Napakinabangan mo pa ba yung mga paninda mo? Yung iba po, pero iba hindi, kinano ko na lang po. Pero ikaw, syempre, iba yung material na talsikan. Yung Opo, tao mismo, okay ano lang naging po. epekto sa inyo? Yung panginaano ko, yung anak ko po talaga kasi naapektuhan yung mata niya, pero okay na po siya sa awa Okay ng na Diyos. ngayon. Opo. Napagamot niyo po ba? Pumunta kayo sa Hindi na po. nalimusan? Sinabunan ko lang po, tapos niligo naman namin. Pero ang tagal po matanggal ng epoxy. Nangati ba kayo? Isang linggo po Or siguro. mahapdi ba yung Hindi pakiramdam? naman po siya Hindi ma-update. naman. Maano lang siya sa Madikit. yung halos hindi ako makahinga kasi Suffocate. ano po talaga, Mabaho. naamoy ko talaga Mabaho, epoxy. Masama ba ang loob mo kanino? Dun sa sinasabi mo nag-aantay ng pasero o dun sa Doon po bus sa na... konduktor po, sa kanila po. Ah. Kasi hindi kayo wala, para po nintuan. siyang- Hindi Sige kayo po, sinilip Hindi man man lang. po nila kami, kumusta po kayo? Oo. Ganun po. Ngayong araw, ano bang gusto nyo makamit? Dahil syempre pumunta kayo dito. So ano yung naiisip nyo ngayon na
dapat silang managot? Ano bang meron Opo, mga nasa dapat po isip silang mo? managot at bayaran po nila yung mga mga ilang linggo din po hindi ako nagtinda, tapos siyempre nag-asikaso din po ako. After po kasi ng pagka-aksidente na yun, pumunta po ako ng barangay, tapos dito po sa Quezon sa MMDA, tapos after ng kinabukasan na po ako nagpunta ng Traffic Bureau, Para Sector 6. i-report. Opo. Okay. So, anong nangyari, nanay, no? Parang naperwisyo ka talaga. Opo. Hindi ka nakapagtrabaho ng ilang araw. Opo. So, yun ang pakiramdam mo na malaking abala. Yun ang nangyari. Opo. Paano mo nalaman kung sinong yun? Nakuha ko po yung CCTV footage. Okay, Kaya tapos? pumunta po ako Sa ng barangay? Tapos, Sa barangay nakuha yung CCTV? Opo. Okay. ito po, yun po, pinasa ko na po sa Traffic Bureau po. Okay. Kausapin na din natin itong mismong OIC ng Ishmael Bus Line Company. Magandang umaga sa iyo, Renan. Magandang umaga rin po, sir. Yung araw na po na yan, hindi rin po namin alam na meron pong ganyang insidente. Bali po, nalaman ko na lang po, bali kahapon po, nung meron na po, may nag-advise na po sa akin. Tsaka, kinol ko na rin po agad yung complainant po. Tinawagan ko po sila agad para kausapin po sila kung ano po, makipag-usap sa kanila, kung ano po bang dapat nilang i-ano sa amin. At handa naman po kami makipagtulungan dun sa part na yon. So, willing kayo, sir, na gawa ng paraan na in any way or whatever it is na posibleng hihingin ni nanay, willing naman kayo? Yung tulong lang po na namin kasi po, siguro may sabi natin may negligence na rin po yung empleyado namin. Pero tungkol dun po sa may epoxy primer, dahil nasa kalsada, so hindi rin mapapansin po ng... Yes. Sir, naintindihan ko naman yan, Sir Renan, no? Wala naman kami sinasabi na malaki ang kasalanan ng inyong kumpanya. Ang gusto lang namin is kahit papaano na magawa ng paraan ito si nanay. Pero of course, at the same time, may mga paninda din siya na apektuhan ng kanyang araw-araw na buhay at trabaho dahil doon sa nangyari. Pero number one, I do understand na sinasabi niyo bakit nandun yung epoxy. Hindi naman namin ginusto na nandun ng epoxy. Pero kung titignan natin, sir, from the perspective, it's an accident. Walang may gusto ng accident. Pero ang gusto ko na lang sabihin is meron pa rin kayong sinasabing responsibilidad na dapat ganapin. Unang-una, may pagpapabaya yung inyong driver at conductor. Bakit hindi sila nag-file ng report para malaman ng kumpanya kung anong gagawin nila tungkol dun sa nangyaring insidente? Kasi kahit man nandun yung epoxy, kung hindi nagulungan ng bus, hindi sasabog. Tama po ba? So, yun yung point namin, sir, na syempre, of course, ayaw naman din namin sabihin na dapat ito yung gawin nyo. Pero ang gusto ko lang sabihin, sir, ngayong araw, no, na hindi natin pa pwede sabihin na tulong lang, baka mamaya mag-abot lang kayo 1,000 or 500 lang. Ang gusto namin, sir, kung ano man yung hilingin ni nanay dito ngayong araw, dapat, kung dapat talaga para sa kanya, then I think it should be given to her. Tama po ba? Opo. So, sana, sir, maging bukas din ang isip ninyo pagka mag-uusap din kayong dalawa between ng party ng lumapit sa amin at sa partido ninyo na para pagka nag-usap, at least tapos na kaagad. Okay, sir? Okay po. Okay. Kakausapin namin ngayon yung investigator ng traffic sector. 6 Camp Karingal, PSSG Dexter Alba Macabinta. Magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Meron bang bumaba na driver o conductor at that time? Based po dito sa statement ni Ma'am Pasyon, nakita naman ng konduktor yung nangyari. So nakita pero hindi binabaan. Opo, inalisan lang po sila. Okay, but yun yung nangyari, sir, dun sa sinasabing insidente na hindi din boba yung conductor at yung driver para malaman yung status ng si nanay. Tama po ba? Opo. Okay, sige sir, clear at klarong-klaro. So maraming salamat po, sir, na sa inyong tanggapan. Sir Dexter, maraming salamat po. Puntahan naman natin ngayon si Attorney Batas Mauricio, Bitag Resident Lawyer natin once again. Sa ilalim po ng Revised Penal Code of the Philippines, meron pong bahagi dyan na nag-aatas sa mga nakaka-aksidente kaya doon sa katawan ng tao o di kaya doon sa kanilang ari-ariang nasisira pagka po dahil sa pagmamaneho o dahil sa operasyon ng mga sasakyan. Ang tawag po dyan, kailangan nilang asistihan kagad yung mga nababangga nila o yung mga napipinsala dahil sa kanilang pagmamaneho. Ano po ang mangyayari kung hindi po nila inasistihan ang kanilang nabiktima o ang napinsala dahil sa kanilang pagmamaneho o paggamit ng sasakyan, abandonment of victim ang tawag dyan, isang uri ng krimen at meron din po itong parusang pagkakadilanggo. Totoo naman, maliit lamang, pero ang katotohanan, magkakaroon po ng criminal record yung driver at saka po yung conductor. At dahil po dyan, nakagawa sila ng pinsala. Sabi po ng Article 100 ng Revised Penal Code, ang sino mang taong nakagawa ng krimen, malaki man o maliit, ay may pananagutang civil, may pananagutang tugunin ang mga gastos, ang mga pinsala na natamo ng biktima.
So every person criminally liable is also civilly liable. Article 100 Revised Penal Code. So yung pong driver na yan, at malamang pati na yung conductor, depende po sa circumstansyang mailalakad pa, ay may pananagutang makulong at may pananagutang magbayad ng danyos perjuicios. Ano naman po pananagutan ng bus company? Sa ilalim po ng mga umiiral na batas na kinalaman po doon sa common carrier, yung po bang mga kumpanya ng negosyo mapampublikong sasakyan, mapa-aeroplano, mapa-sasakyang pandagat o mga sasakyang panlupa. Ang tungkulin po nila ay yung tinatawag na pagkakaroon ng matinding pag-iingat in the selection and supervision of their employees. Hindi ito ba siya basta ordinaryong pag-iingat sa pagpili o di kaya mamanman o di kaya paggabay sa kanilang mga empleyado, lalo sa kanilang mga driver, ginawang culture po, kundi ang hinihingi ng batas, extraordinary diligence in the selection and supervision of their drivers, of their employees. Bakit po ganun? Napakalaki po kasi ng posibilidad na hindi lamang mapipinsala ang mga ari-arian, kundi makakapatay pa sila ng kanilang kapwa kung sila ay nagpapabaya yan sa mga tungkulin nila sa pagpili ng mga driver na walang modo, walang pakundangan, walang ingat. So dahil po dyan, meron pong pananagutang sibil ang mga kumpanya. Ano po yung pananagutang sibil? Ganon din po, danyos perjuicios, lahat ng nagastos, lahat ng napinsala, lahat ng mga bayarin sa ospital, sa mga manggagamot, sa mga gamot, kailangan po sagutin ng kumpanya. Ginawang culture. Nagkaroon kami ng prior na pag-uusap na itong OIC daw ng kumpanya. Tama ba na kung ano lang ang kanilang matutulong or kung ano yung kabuuan na dapat nilang bayaran? Kung ano po yung kabuuan, halimbawa mapatunayan talagang nagpabaya yung driver. Makikita po ng husgado, nagpabaya talaga yung driver. Kaya yung pong kabuuang nagastos na pinsala doon sa biktima, doon po sa may karga-kargang epoxy na yan, ay babayaran po ng driver. Pero, yung cartoon po mga kababayan, meron po tayo ng tinatawag na subsidiary liability. Ano po yun? Pagka po na-insolvent si driver, o di kaya walang kakayahang bayaran na ipinag-uutos sa kanya ng hukuman, down to the last centavo, ang kumpanya ang magbabayad. Batay po dito sa prinsipyo yung binabanggit natin, may pananagutan sila sa ilalim ng prinsipyo ng extraordinary diligence in the selection and supervision of employees. Sige, attorney, no, malaking tulong ng inyong advice ngayong araw. So maraming salamat muli sa inyong pagsagot ng aming tawag. OIC, nandiyan pa kayo? Sir Renan, ganito no, final instructions ko na lang na gampanan na responsibilidad dun kay nanay. Okay, sir? Sige po. Okay, maraming salamat, Sir Renan. Okay, balik tayo dito kay nanay, no. Maraming salamat sa paglapit dito and sana naman na malaki ang naging tulong namin sa inyo. Thank you, sir. Thank you so much po. Sa Bitag po. Kay Sir Bentol po, maraming salamat po. Diyan lang muna kayo, magpapaalam tayo ngayong araw. At dyan tayo nagtatapos sa sumbungan natin ngayong araw. Hinggit sa sumbungan and imbestigahan ano ang reklamo na bibigyan ng solusyon at aaksyonan ito nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong at serbisyong may tatak Bitag, ilalaban ka di kay iwan. Sa ngalan ng aking ama na si Ben Tulfo, ako si Carl Tulfo at itong hashtag ipabitag mo. Napasalamat po ako sa Bitag, lalong-lalo na po kay Sir Ben Tulfo at kay Sir Carl Tulfo. Nang dahil po sa inyo, nagkaayos po kami ng RPL bus. Isang nakatapo ng epoxy sa amin. Sana po marami pa po kayong matulungan katulad ko. Thank you po and God bless you all. At sa lahat po ng namumuno ng Bitag. Thank you po.